Sa pagpapatuloy po ng serye ng special report dito sa 24 oras tungkol sa mga krimen, tampok natin ngayong gabi ang biktima ng pamamaslang na kung tawagan ay salvage. Nako, madalas natin naririnig yung salitang yan. 7 na ang naitatalang biktima ng salvage sa loob lamang ng unang 5 buwan ng taong ito. Naaalarma na ang grupong Volunteers Against Crime and Corruption of the ACC. Ano naman kaya ang hakbang ng pulisya para sukpuin ang problemang ito? Nakatutok si Julio Segovia. Bangkay ng isang lalaki, may mga saksak sa leeg, nakasilid sa sako sakay nilagay sa loob ng drum. Bangkay na tadtad ng saksak, isinilid sa garbage bag at may karatulang hold up ang hilig ko. Drug pusher ako, huwag tularan. Salot ng lipunan naman ng mga katagang nakalagay sa papel na iniwan sa bangkay ng lalaking may tama ng bala sa ulo. Isang lalaki, natagpuan sa sidewalk. May senyales na maaring itinali at sinakal. Isang lalaki, natagpuan din. Nakatali ang paa at kamay, nakabalot ng duct tape ang ulo, may nakasulat na hold-upper ako. Bangkay, natagpuan sa ginagawang drainage, tadtad ng saksak, isang biktimang isiniksik sa karton, marami ring saksak. At nito lang May 22, isang bangkay ang nakita sa loob ng drum, tadtad din ng saksak. Ang 7 bangkay na yan, ngayong taon lahat natagpuan. At ang tawag sa kanila, mga salvage victim. Ipinalalagay na sila'y nasangkot sa iligal na gawain. Kaya ang karaniwang suspetsa, ang nagpatumba sa kanila, mga mismong kasamahan nila o minsan, mga alagad ng batas pa mismo. Sa Pilipinas nga lang marahil nagkaroon ng ibang kahulugan ng salvage. Salita sa Ingles na kahulugan ay pagligtas o pagsalba. Pero dito kapag sinabing salvage, pagpatay ang ibig sabihin. Tulad ng sinapit ni Alfred Menjola, ang star witness sa kaso laban sa magkakapatid na Dominguez na sinasabing mga leader umano ng isang carnapping syndicate. Natagpuan siyang patay sa talahiban sa Cavite, kasama ang 2 iba pa. Nakaposas, may packaging tape ang bibig at may tama ng bala sa iba't ibang bahagi ng katawan. Si Menjola sana ang tetestigo sa pagpatay sa car traders na sina Emerson Lozano at Venson Evangelista. Nakikita po niyo mga witnesses talagang just like that, napapatay, nakukuha, kahit na nasa witness protection program sila. Yun ang nagwo-worry po sa amin. Kaya ang pamilya namin talagang under process din. Inaayos namin ang migration namin sa ibang bansa. Kaya naman naaalarma ng anti-crime group na Volunteers Against Crime and Corruption. I believe that salvaging has been in existence because of this poor and very slow criminal justice. Hindi natin dapat to basta lang ibabayaan. Ang mga mamamayan naman deserves real justice. Ayon sa PNP, tinututukan naman nila ang problema. Bagamat meron po tayo mga natatanggap din na ulat na may mga pagpatay na nangyayari dito, lalong-lalo na po dito sa Kamaynilaan at mga karatig na probinsya. At ito naman po ay iniimbestigahan ng ating kapulisan at nasusolve naman po natin ang ating crime against persons ay bumaba po ng may kabuuang 20% kung kukumpara po ito natin sa unang quarter ng 2011. Pero ang problema ayon sa human rights group na Karapatan, karamihan sa mga biktima ng krimen, di na raw nagsasampa ng kaso. Baka kaya raw sinasabi ng PNP na bumaba na ang crime rate sa bansa. May takot kasi I think in many of the salvage cases na common crimes, may involved na mga malalaking tao dyan. Hindi naman nila may execute yung crime na yun kung ang hawak lang nila paltik. Naging bahagi ng ating justice system yung pagiging costly ng pagpupursue ng justice. So, para ka makapag-file ng kaso, dapat meron kang filing fee, dapat meron kang abogado, dapat meron kang, there are many impediments in terms of access to justice. Lumang tugtugin na ang mga pangako ng mga otoridad na sugpuin ang anilay mga berdugong inilalagay sa mga kamay nila ang batas. Naiwan tuloy naghihintay ang sambayan ng Pilipino sa kung kailan talaga matutuldukan ang insidente ng pamamaslang sa bansa. Julio Segovia, Nakatutok, 24 Oras.